pangako. Ito ang bansag sa Mindanao. Pero sa dami ng mga kasalatan, tila ang lugar ay kinalimutan. Ngayon, muli itong naharap sa panibagong kalbaryo. Tuwing sasapit ang gabi, nababalot din sa kadiliman ang malaking bahagi ng Mindanao. Kung matagal ng problema ang kawalan ng kuryente sa maraming lugar dito, mas nakakapagpalala ngayon sa sitwasyon ang nararanasang malawakang krisis sa kuryente. Malaking pasakit para sa 67 taong gulang na si Aling Librada ang kawalan ng kuryente sa kanilang barangay dito sa Iligan, Lanao del Norte. Araw-araw, 6 na oras nawawala ng kuryente sa kanilang lugar. Paralisado na ang kaliwang bahagi ng kanyang katawan, lalo pang nagpapahirap ang pangangapa niya sa dilim. Adinig ko masugot ang walay kuryente, mahimo pa. Nahihirapan ako kasi. Wala na nga ako kasama sa bahay. Wala naman ako mautusan. Tapos wala pang ilaw. Ang mga negosyo at kalakaran, apektado rin ng krisis sa kuryente. Ang palengking ito sa Cagayan de Oro, 8 oras na nawawala ng kuryente kada araw. Kaya ang mga maliliit na negosyanteng gaya ni Agnes, hindi na nababawi ang maliit na puhunan. Malaki talagang epekto sa amin kung burnout kasi matumal ang binta namin, ang aming tindahan wala nang bumibili kasi madilim na. Hiling niya ay mapabilis ang ginagawang aksyon ng pamahalaan upang muli silang makapamuhay ng maayos. Wala pa kaming dito na meron na silang ginagawang hakbang para malunasan ang sinasabi nilang state of calamity namin dito sa Mindanao. Umaabot na sa 70% ng Mindanao ang naapektuhan ng krisis. Ang itinuturong dahilan ay ang patuloy na pagbaba ng level ng tubig ng mga dam dahil sa El Nino. Halos 70% ng kuryente sa buong Mindanao ay nagmumula sa mga hydroelectric plant, gaya ng Agos Hydroelectric Complex na binubuo ng 6 na planta sa Lanao del Norte at Lanao del Sur. Nakababahala na ang kalagayan ng Agos Hydroelectric plants. Kung dati nasa 770 megawatts ang nagagawa nitong kuryente, ngayon ay nasa 110 megawatts na lamang ito. Isa ang tanyag na Maria Cristina Falls sa pinagkukunan ng tubig ng Agos plants. Pero kung dati, ganito karami ang bumabagsak na tubig mula sa talon. Ngayon, kapansin-pansin ang pagkabawas ng tubig na bumabagsak rito. Nang bisitahin naman namin ang Lanao Lake kung saan nagmumula ang malaking porsyento ng tubig na nagpapaandar sa Agos Hydroelectric plants, lumagpas na ito sa kanyang critical level. Dati-rati, ang tubig ay nandyan sa ilalim ng kabahayan. Yang mga bato na yan ay hindi pa namin makikita. Sa ngayon, makikita ninyo ang mga bato. Ang critical level ng Lanao Lake ay 699.15 meters. Pero sa kasalukuyan, nasa 698.99 meters na ito. Kapag umabot pa raw sa 698.15 meters ang level ng tubig sa Lanao Lake, tuluyan nang ititigil ang kanilang operasyon. Kaya pag nagkataon, hindi lang rotating brownouts ang mangyayari, kundi total blackout ang mararanasan ng malaking bahagi ng Mindanao. Dahil sa pangyayaring ito, isinailalim na ng pamahalaan ng buong Mindanao sa state of calamity. Yung government resources to the extent of the calamity fund, which are both in the national budget and in the era of the LGUs, will be made available. And then proper structure will be created. Isa sa mga unang planong gawin ang pagrenta ng mga generation sets na inaasahang makagagawa ng karagdagang 160 megawatts sa Mindanao. Tinatayang aabot sa 5.5 billion pesos ang gagastusin ng pamahalaan para sa pagrenta ng mga ito.
Pero aabot pa raw ng 2 buwan bago makahanap at mailagay ang mga generation sets na pansamantalang sasagot sa problema sa Mindanao. Giit naman ng AMRECO o Association of Mindanao Rural Electric Cooperatives. Kulang ang ginawang paghahanda ng pamahalaan para sa nararanasang krisis. Nagkukulang yung pamahalaan. Dahil noon pa man, may mga projection na, noon pa man, may data na provided as to where we are going, the El Nino phenomenon is catching up with the crisis. Because then, walang matinong rason kung bakit may mga curtailment. Hindi na tutugunan yung mga pagkukulang. At ngayon, at least, may mga justification na. Ang El Nino is just one of the factors kung bakit tayo nagkaroon ng kakulangan. Siguro, pangalaw na rin dyan is yung, are we offering a good environment for investment? Dagdag pa ng AMRECO, kailangan gumawa ng pangmatagalang solusyon ng pamahalaan para sa krisis sa kuryente. Ang pagtatayo ng mga bagong planta ang pinakamabisang paraan para mas lumaki ang power generation. 1992 pa nang huling magtayo ng hydroelectric plants sa Mindanao. Nagiging malabo raw ang pagkakaroon ng bagong planta dahil sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law na nagsasapribado sa mga power plants sa bansa. Isang kakulangan sa probation doon sa EPIRA is dapat nakalagay doon na kung sino mang nakabili sa NPC plants, they will also build a new additional capacity plants. Pero dito ngayon sa building a new plants, you need 5 years to construct a plant. Ibig sabihin, ang investor, why would I go to constructing a plant na 5 years pa babalik sa akin ang pera? Paniwala ng Nuclear Free Philippines, panahon na para bigyang prioridad ang pagtatayo ng iba pang mga renewable source of energy, gaya ng wind at solar. 2 years ago, pinirmahan ng ating presidente yung panukalang batas, no? Sinabatas yung Renewable Energy Act, no? Na hanggang ngayon ay mukhang hindi pa talagang nilalarga o talagang ini-implement. Dito sa Cagayan de Oro, matatagpuan ang kauna-unahang solar power plant dito sa bansa. Nagbibigay kuryente ito sa 900 kabahayan dito sa lugar. Nakakatulong ito sir, especially ngayon during the day na nag-generate siya, nag-add siya ng power o nag-augment siya ng power doon sa line namin going to mostly ang mga residential areas. Pero ang plantang ito, naipatayo lang dahil sa pondong galing sa World Bank. I have nothing against renewable energy, but we have to accept reality. Wala pa yung renewable energy in a commercial way. Sa kabila nito, nais ng mga lubhang naapektuhan ng krisis na makagawa ng mabilis at mabisang paraan ng pamahalaan upang sila ay matulungan. Layo sila. Sana, wag nang hayaang tuluyang kami mawala ng kuryente. May mga nagsasabing matagal nang nakaamba ang nararanasan ngayong krisis sa kuryente, pero maliwanag na ito'y napabayaan. Habang nagkukumahog ang pamahalaan sa paghahanap ng solusyon sa problemang ito, mukhang mangangapa muna sa dilim ang mga apektadong mamamayan. Ako si Rhea Santos at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook.